Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. O, tingnan nyo kung gaano kalakas yung ulan. Parang bagyo na nga yata to. So, habang sobrang lakas ng ulan, ito ang ginagawa natin ngayon. Tatanom tayo ng BFT. Itong tinatanim natin ngayon ay yung B52. At ang mga naitanim na natin dito ay Dragon's Breath. So, nalagay naman natin dito yung B52 since magkaiba ng traits ang Dragon's Breath at B52. Ang Dragon's Breath, kung makikita nyo, yan, may mga scale siya like yung scale ng dragon. Tapos, ito namang B52, ito yung isa sa mga pinakamalaking cultivar ng Venus flytrap. One time sa history ng carnivorous plants, naging isa siya sa mga pinakamalaking cultivar. No, pero ngayon iba na yung biggest cultivar. Hindi ko alam kung anong, hindi ako updated pero alam ko si Jeremiah Harris pa rin ang may hawak ng kumbaga sa Guinness World of Record. At si Jeremiah Harris dati, siya yung nabilang ko ng mga seeds. Pinadala niya through air mail. And ang tagal, siguro mga 2 to 3 months bago nakarating dito. Pero nakarating. Pagdating dito, parang pamintang-durog na, pero may mga tumubo pa rin naman. At doon nagumpisa yung mga seed grow natin dati na mga Venus flytrap. So, ayan, kapag maulan, tingnan nyo naman, kahit mga sand juice, sa labas lang, lalo na mga BFT, mahilig yan sa ulan. So, wag nyo nang ipasok. Ang mga mahihina lang sa ulan, ano bang mga carnivorous plant yung mahihina sa ulan? Siguro yung halimbawa cephalotus, isipin nyo, mahina ano ba yan? Mahina ba sa ulan yan? Gusto nyo pakita ko sa inyo yung na hindi totoo na mahina sa ulan ng cephalotus. Napakita ko sa inyo yung cephalotus na mula nung December hanggang ngayon, no, ay isang taon na nasa outdoor. Tingnan natin kung kamusta yung lagay niya. Nasaan na ba yung cephalotus ko dito? Ito yung cephalotus, tingnan niya. Mas maganda pa yung lagay na ito kaysa sa mga cephalotus ko sa loob. Kasi yung picture niya, mas matataba. Ayan, healthy looking, may kulay. Kumpara dun sa mga cephalotus ko sa loob. So parang gusto ko nang ilabas yung cephalotus ko, kaya lang natatakot ako eh. Pero yun nasa siguro 60 pieces, mahigit pa yon. Tapos ilalabas ko, kung madisgrasya, yari, di ba? Tingnan natin kung may ilalabas natin lahat. Siguro kalahati ng batch na yun, pwede siguro. Pero lahat hindi. Kasi kahit na confident na ako sa cephalotus, yung kumbaga yung pakiramdam na ilalagay mo yung buong setup mo dun sa ganong klase ng na hindi ko pa tested ng ganong katagal, hindi ko kaya. Yung mga BFT, 7 years na namin na outdoor to. So alam na namin yung cycle niya. So alam namin na okay lang na all throughout the a year, no, ay pwede sila sa outdoor. Pero yung cephalotus, ngayon pa lang namin yan successfully na paparami at nabubuhay. Kaya niyang mabuhay sa outdoor at kaya rin niyang mabuhay sa greenhouse setup o kaya indoor. So gusto ko sanang pakita sa inyo yung mga nasa tingnan natin. Yung mga nasa greenhouse setup o yung mga nasa shaded. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga cephalotus natin. Ito yung cephalotus na sinasabi ko sa inyo. Yan. Diba? Although hindi ganun kakulay, pero growing at tingnan nyo naman, umaapaw na. At pwede ko na ngayon i-propagate yan. Kaya lang, bakit ko kailangan i-propagate kung growing? At marami pa naman ako. So huwag naman na natin propagate. Kaya natin umapaw. Ganyan talaga ang growth ng cephalotus. Kapag ka nasa pasok, talagang lumalampas siya dun sa
size ng paso na pinaglalagay niya. At kung may butas nga yan sa gilid, pwede pang tubuan ng sapalotos yan kahit na nasa gilid. So, ayan, tingnan nyo kung gaano katagal na akong di nagdidilig. Dry na. Dry na dry. Ayan. So, pwede siyang nasa shade o yung may bubong, pwede rin siyang nasa ulanan, yung cephalotus. At kayang-kaya niyang mabuhay sa ganung setup. So, tingin natin, saan kaya mas safe? Mas safe syempre sa loob. Diba? At kung sa labas naman, ito naman yung ginagawa natin for experimentation. No, para sa pang susunod na taon, tingnan natin kung anong magiging malay nyo na ito yung mas maging successful. No, syempre, i-adapt na natin sa maramihan itong setup na to. Just to give you some background, itong mga cephalotus na nandito, sila yung mga halos mamamatay na cephalotus. Pero ngayon tingnan nyo, mas makulay pa kaysa dun sa mga nasa indoor. Parang gusto ko nang ilabas yung mga nasa Ganda nung itsura niya. Parang yung BFT na matibay. Ayan, comment kayo kung sa tingin niyo mas okay sa outdoor yung itsura. Ayan, tingnan niyo kung gaano kaganda yung manilaw-nilaw. May red. Kahit maliit pa yung picture, may red na. At ito ay nasa ulanan pa. Tag-ulan ngayon. Kaya hindi mo asahan na sobrang kulay. At yun pa lang mga cephalotus dyan, nung El Nino, nandyan yan. So nung sobrang init, nasa labas na sila, kaya nila. Ngayon na nagtag-ulan, nandyan sila sa ulanan na nababasa. Kaya rin nila. So, ayan, wala na yung ulan, magre-replant ulit tayo. Tuloy ang ligaya. Ayan. After na itong replant na yan, meron pang susunod. Ayan, ina-uproot na yung mga salmon to, kung pagkakaalam mo. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung salmon. Ang lalaki niyan. Ayan yung nakalimutan or tinanggalan ng plastic sa ilalim. Tapos nagtampo, nag-dry. So, tapos ngayon, gaano kaganda na ngayon yung mga salmon natin. Anyway, magtatanim na ako. Salamat sa panonood. God bless and bye-bye.